Maraming salamat. Napakabuti talaga ni Lord na muli ay magkakasama-sama tayo upang papurihan, pasalamatan at makinig sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayong hapon po ito, welcome namin ang mga kapatid natin sa Canada, sa US, sa Ilocos, sa Cagayan, at ang mga kapatid natin sa Pasig at Tagtay, at ang lahat ng mga nararating ng video ito. Sa pagsisimula po ng ating gawain, tayo po muna ay manalangin. O Mang Banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa oras na ito, O God, napakabuti mo. Nagpapasalamat kami sa maghapon at buong isang linggo ng iyong pagpapala, buong isang linggo ng iyong favor, ng iyong pagsusupply ng lahat ng aming mga pangailangan. Higit sa lahat, Lord, maraming salamat sa presence mo, O God. Sa oras din ito, Panginoon, humihingi kami ng iyong paglilinis, Lord, isasalang po ang aming puso't isipan. Ikaw po ang nakababati ng laman ng aming kalooban, O God, Lord. Pangunahan po kami sa gawain ito, Panginoon. Dalangin din namin, O God, Lord, na ang lahat ng maabot ng video ito, Panginoon, ay ma-transform, O God, at manatili ang iyong mga salita, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy namin kagutuman sa iyong mga salita, O God, at nawa ay hindi lamang dito magtatapos ang mga banal mong salita, O God, kung hindi manatili sa aming puso't isipan, higit sa lahat, Lord, ay may apply namin sa aming pamumuhay. Lord, maraming salamat. Nawa sa buong service na ito, ikaw lamang po ang maitaas at mapapurihan. Salamat, Ama. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, sama-sama nating papurihan at pasalamatan ating Panginoon sa pamamagitan ng ating worship team. Good afternoon, everyone, muli sa ating online home church service. Kami po ngayon ay nagagalak na makasama kayo sa pagpupuri at pagme-meditate ng salita ng ating Panginoon. As we begin our praising song, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo, and as one family in Jesus, let us shout, let us sing, clap, and dance, and give thanks to our God for all the things that He has done. Sing about the goodness of our Lord. Celebrate.
anxious about tomorrow, what will happen tomorrow, what are we going to do tomorrow, na minsan, we are being overwhelmed by this world, by our words, sa lahat po ng pinagkakabisihan natin. Today, God is telling us, now is the time. Now is the time to go back to the heart of worship. Kasi katulad po dun sa kakatahin natin, sabi mo, I will bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. God did not require us to sing a song. But I want us to worship Jesus. Sa pagkatapos natin ito, pwede hindi natin alam yung lyrics, but I want us to close our eyes. Talk to Jesus right now. Because it's never too late to go back in His presence. Amen. Let's worship our God. It's all about you, Jesus.
your name. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, worthy is your name. For all the miracles, for all the breakthroughs, Lord, worthy is your name. Nakabuti ni Lord na worship team talagang nakaka-bless ng kanilang inawit kanina. Ngayon naman po, let us all welcome our beloved pastor. Nagpapasalamat tayong lahat, syempre, sa talaga namang bless na bless tayo at binigyan tayo ng ganitong klase ng pastor na talagang nagtutuwid at nagtatama, nagtuturo at nagpapalakas sa ating lahat. Everyone, let us all welcome Pastor Emmanuel Fontanes. Kapuso, mga kapamilya, kaibigan, kapatid sa Panginoon. Ngayong araw na to, isang mapagpalang araw muli ng linggo. No? Salamat sa Panginoon at meron ulit tayong bagong linggo at higit sa lahat, bagong buwan. No? Ngayon po ay unang araw ng Love Month o ng February. At syempre, meron tayong bagong series. No? Every month po yan. No? So, ako'y nagagana sa Panginoon dahil meron naman tayong bagong series. At nawa ay patuloy nyo kaming samahan. No? Gusto kong i-welcome ang bawat isa dito sa ating home church, no? Programa ng ating church. No? Salamat sa Panginoon at nawa, pagpalain ang bawat isa sa atin, sa ating bawat tahanan. No? At again, yung ating mga bisita, no? Sa iba't ibang dako ng Pilipinas o ng buong mundo. No? Ako'y nagagana sa Panginoon na i-welcome kayong lahat. No? Alright? So, bagamat hindi ko nakikita yung ating mga first-timer, no? But I will make sure na mababati kayo, no, ng ating church, no? Diyan sa ating mga nakatask na mga multimedia. Alright? So, mamaya rin, no, i-check ko rin itong ating video at I promise to everyone na i-welcome din namin kayong lahat. Alright? So, sige, welcome kayo muli sa ating home church. Okay? Ito yung online platform ng Jesus Christ Our Solid Rock Christian Church. Alright? So, sige. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Ang mabanal, Lord, sa oras na to, Diyos, maraming salamat muli, O God, dahil patuloy, Panginoon, yung pag-iingat, pagsama, Lord, paggabay sa amin, Lord, ay patuloy. Nariyan ka, Panginoon, pinaparanas mo ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Lord God. Salamat sa iyo, O Diyos, at meron na mga panibagong buwan at panibagong linggo, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na ikaw, Lord, ang siyang patuloy sumama sa amin, Lord God. Lord, sa panibagong series, Panginoon, ng month of February, dalangin namin, Lord God, na ikaw, O God, ang siyang patuloy na gumabay sa amin at manghusap, Lord God. Nawa, Panginoon, sa bagong series, Panginoon, ay mas lalo kami ma-encourage to love one another, Panginoon, to show care, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy, Lord God, pagpalain mo ang aming mga bisita, ang aming mga kapatiran, Lord, sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. At sino pa, Lord, na maaabot ng videos na to, Lord God, ng home church na to, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, sa aking pagbabahagi, Lord, ng iyong salita, O Ama, yung kalwalhatian mo, Lord, ang siyang magliwanag, Panginoon. Nawa, Lord, walang ibang makita, kundi tanging yung presensya mo, Lord God, ang iyong kalwalhatian, O Diyos. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, na patuloy, Lord, na pagtagumpayin mo itong gawain ito, Lord God, itong pagbabahagi, Lord, ng iyong salita, O God. Nawa, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng isang pusong mapagpakumbaba, Lord God, na kayang tanggapin, Lord, yung iyong pagtutuwid, O Ama. Nawa, Lord, ay sa oras na to, O Diyos, kumilos na, Lord, ang iyong banal na Espiritu sa aming bawat puso, sa aming bawat buhay, Lord God. Lord, ito ang aming itataas sa iyo sa oras na ito, Panginoon, na may pagpupuri, pagsambat, pasasalamat.
Ito kami dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Alright. So, again, meron tayong bagong series dito sa ating Love Month, February, month of February. At ito yung walang iba, kundi ang We Are Family. Okay? So, ito yung ating series sa buong isang buwan ng Pebrero. Yan. No, yung We Are Family. Ito po yung series about life group. No, gusto ko bawat isa sa atin mas lalo pa tayong maging aware. Ano nga ba itong life group na to? No, so may mga siguro may ilan sa atin yung ating mga kapatiran na matagal na narito, no, alam na natin to itong life group. Kaya lang minsan parang nakikita ko simula nung nagkaroon ng pandemic, mukhang nagkaroon yata ng ng problema dito sa ating life group. That's why gusto ko ulit i-encourage ang bawat isa sa atin, mas lalo pa natin makita ano ba talagang kahalagahan ng life group sa ating bawat buhay. Okay? So sige. Sa aking pagsisimula, gusto kong tanungin ng bawat isa. Alright? So, since matagal-tagal na rin na tayo na sa pandemic, okay, gusto kong tanungin ng bawat isa, ano kaya yung nakikita nating naidulot ng pandemic sa ating buhay? Sa ating buhay, sa ating araw-araw na pamumuhay. Ano yung naging dulot dito sa atin? Siguro, maraming sasagot dyan sa ating chat box ng mga mga negative things. Siguro, marahil may sumagot dyan na ang dulot sa iyo ng pandemic ay nagkaroon ka ng anxiety, nagkaroon ka ng depression. So, sabi ko dito, kung sasabihin ko ba sa bawat isa sa atin na meron din naman kahit pa paano naidulot na maganda ang pandemic na to, maniniwala po ba kayo? Amen po ba ron? Yes, sabi nga ng Panginoon sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? In all circumstances, give thanks to the Lord. Bakit? Kasi kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At syempre, kapag kalooban ng Panginoon ito sa atin, hindi pwedeng puro negative things lang. Di ba? Laging merong positive things. Laging merong a brighter side na tinatawag. Di ba? So, again, ako po nakita ko dito sa pandemic na to, na naidulot o naging epekto nito na maganda sa ating buhay. Ito po yung walang iba, kundi yung pagkakaroon natin ng mas malalim na relasyon sa bawat pamilya. Tama po ba ako? Kasi nga, di ba, nung first year ng pandemic, talagang nag-ECQ di ba? Talagang mahigpit yung protocols na ginawa. That's why halos 1 year, di ba? Halos 1 year talagang nandun yung lockdown. At may naniniwala sa pamamagitan lang ng lockdown na yon, nagkaroon ng pagkakataon ng oras ang bawat pamilya sa kanilang bawat tahanan. Amen po ba ako? So ito yung napakaganda. Napakagandang naidulot ng pandemic sa ating buhay. Dahil kung titignan natin, di ba, nung wala pang pandemic, talagang naging busy ang tao. Masyadong busy ang tao. Ang mga magulang, parehong may trabaho, nag-overtime. That's why yung mga anak nila, puro lahat nakatambay din sa labas, panay ang gala, di ba? Halos hindi sila nakikita sa kanilang tahanan di ba? That's why nung nagkaroon ng pandemic at lahat nagkaroon ng lockdown, na kung saan bawal lumaboy, bawal lumabas, di ba? Isang tao lang pwede lumabas, yung pwede makabili ng pagkain. I'm sure, and I believe, na talagang mas naging intimate yung ating relasyon as a family. Ito yung napakaganda, mga kapatid. Sabi ko dito, kaya po yung title ng message ni Lord ngayong hapong pong ito, ay binigyan ko po ng title na The Gift of Family. Yan. Kaya yung regalo ng isang pamilya or regalo ng Diyos na pamilya. The Gift of Family. O ano bang tawag ito? Regalo ng pamilya, parang gano'n, sa Tagalog. Pero ang gusto kong i-emphasize dito is yung
regalo sa atin na walang iba kundi ang pamilya. Alright? So, buksan po natin yung ating mga Bible sa book of Genesis chapter 2. Yan, verses 18 and 24. Okay? Chapter 2, verse 18 at 24. Sabi niya po sa verse 18, sabi niya, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, di mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Sabi naman sa verse 24, ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. No? So praise God. No? Salamat sa salita ng Panginoon. No? Sabi ko nga rito, again, tulad nung nabanggit ko ng mga nakaraang linggo, no? Na ang pinakamagandang regalo ng Diyos ay walang iba kundi yung gift of relationship. Alright? So sabi ko ito, nung nikain si Eva, no? Nung nikain ng Diyos si Eva para kay Adan, dito po nagsimula yung gift of family. Amen? No? Sabi ko ito, kaya po ito yung napili ko pong series, no? For the month of February, or para po sa buwan ng pag-ibig. No? Since love month naman ngayon, no, nais ko po na sana, no, I pray na itong month of love na to, mas lalong ma-experience natin yung pag-ibig sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating tahanan. Amen po ba ako? Yes, no? Yan ang number one target natin para sa buwan na to. Okay? Yung magkaroon tayo ng pag-ibig at ma-enjoy natin yung pag-ibig, yung pag-iibigan bilang isang pamilya. Alright? No, again, sabi po dito no, sa verse 20 ng Genesis chapter 2, makikita natin dito, sabi dito, ang tao nga ang bibigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa ipapawid at hayop sa para. Ngunit, wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. No, so ano makita natin dito? No, nakita ng Diyos. No, nakita ng Diyos si Adan, no, siya yung tao dito, no, sa verse 20. Nakita ng Diyos na dilikha ng Diyos ang lahat ng hayop, no, na nakita niya si Adan kung gaano siya nag-iisa, no. Ito yung napipicture out ko rito, no, na siguro yung mga bawat hayop may pair, no, 2 ibon, 2 isda, siguro ganon. No, kaya sabi niya dito, no, niya, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa ipapawid at hayop sa parang. Ngunit, no, so take note, no, ngunit wala isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya, no, o makatulong ng tao, which is si Adan ito. No, makita natin, nakita ng Diyos, no, yung hirap, nakita ng Diyos yung lungkot, na talagang hindi pwede na mag-isa lang ang tao. Di ba? Kaya sabi ko ito, nakita ito ng Diyos, kaya sinabi niya, no, sa ating passage, sa verse 18, no, tapos gawin ang lahat ng ito, sinabi niya ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Amen? So, isang angkop, yung tama, yung sure, o yung sakto na makakatulong niya o yung nababagay sa kanya. No? Nakita po ito ng Diyos Nakita ng Diyos na malungkot si Adan, na siya lang mag-isa. No? Siguro maaari na iingit siya na sa mga hayop sila may mga ka-pair. Di ba? Siguro sabi ni Adan, sana all. Di ba? But makita natin, no, hindi ito ligid sa Panginoon That's why ang Panginoon, no, ito sinabi niya, hindi bagay sa kanya. Hindi malungkot ang isang tao kapag wala siyang angkop ng mga kasama at makakatulong. Kaya bibigyan ko siya, sabi ng Diyos No, bibigyan ko siya ng angkop ng makakasama at makakatulong. No, sabi ko dito, kaya po, no, kaya ngayon, no, mga kapatid, sino man sa atin na pakiramdam mo, nag-iisa ka, di ba? Pakiramdam mo, wala kang kakampi. Di ba? Parang pakiramdam mo, walang nagsushoot dun sa character mo. No? Ito yung sinasabi ng Lord sa iyo, sa bawat isa sa atin. No? Yan, no? Kung problemado ka man, nakikita ka ni Lord. Amen. Ngayong oras na to,
kitang-kita ka ng Lord. No, hindi kaya, hindi aksidente na kasama ka ngayon. Bakit? Kasi sabi ng Diyos di ba sabi sa verse 18, di ba sabi niya rito, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. So nakikita ka ng Diyos, alright? Nakikita ka ng Diyos na problemado, nag-iisa ka, wala ka matakbuhan. Kaya sabi niya, hindi mabuti sa Kanya na nag-iisa. Kaya gagamit ako o bibigay ko itong opportunity na to na may makasama siya. That's why narito ka ngayon, kapatid. Alright? Kaya narito ka ngayon, kaya napapakinggan mo itong salita ng Panginoon kasi pinahintulutan to ng Diyos. Niloob ito ng Diyos, kapatid. Hindi aksidente. No, hindi aksidente na in-invite ka, hindi aksidente na na-shout out yung pangalan mo. Alright? Hindi aksidente na napindot mo yung cellphone mo. Alright? Niloob ito ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos, hindi mabuti na ikay nag-iisa. Amen? Yes. No, kaya nandito ka ngayon para magkaroon ka ng makakasama. Amen po ba ako ron? No, sabi ko rito, yan. Para po sa buong series natin about We Are Family, a series about life group, nais ko pong makita po natin, no? Nais ko pong makita ng bawat isa po sa atin dito sa ating church, no? Na binibilang tayo ng Diyos as one family, no? Dahil we are all part the body of our Lord Jesus Christ. Pamilya po tayo dito, mga kapatid, alright? So, malayo ka man, nasa Canada ka man, nasa US ka, nasa Ilocos, Tarlac, Cavite, San Juan, sa baba, Pasig, meron ba ako nakaligtaan? Sa Taytay ka man, o saan ka mong lupalop na road ngayon? Sinasabi ng Panginoon, you are part of the body of Christ. Meaning, you are part of God's family or God's big family. Amen po ba? No, sabi ko dito, yan. Alam niyo po ba, no, dito sa ating church, no, sa church ng ating Panginoon, no, sa pagiging isang malaking pamilya, no, sabi ko nga, saan kumalupalip nandiyan, isang pamilya ho tayo. Pero alam niyo po ba, bukod doon sa isang napakalaking pamilya ng Diyos, meron pong mga maliliit na pamilya na binubo itong malaking pamilya ng ating Panginoon. Ito po yung walang iba, no, at kundi tinatawag nating life group. Okay? So sabi ko dito, yan. Ito po yung tatalakayin natin, no, sa buong buwan ng February. Dahil nais ko po na mas lalo po tayo maging aware, no, lalo na po sa mga hindi pa nakakabilang o hindi pa or siguro gusto nyo umattend kaso wala kayong alam kung ano ba yung life group na yan. Maaaring sa mga may life group na kaso ngayon talagang hindi na nagpaparamdam, no? Sabi ko dito, mas lalo nais ko po na mas lalo pa nating makita o malaman ang kahalagahan po ng life group sa ating araw-araw na lakad bilang mga mananampalataya po. Alright? So, ito tatalakayin natin. We Are Family. Sabi ko dyan, no? Series about life group. Okay? Ibig sabihin, bilang isang pamilya ng Diyos, no, tayo po'y binubuo din na maliliit na pamilya. Okay? So, namamakita natin yung kahalagahan po nito. Bakit ba kailangan natin ng life group? No, nakakumati naman ako every Sunday. Di ba? Present naman ako sa online natin. Present naman ako lagi sa home church. No, nagbabasa naman ako ng Bible araw-araw. Bakit kailangan pa ng life group? No? So, yan po yung hihimay-himay natin sa buong month of February. Okay? So, sabi ko dito, tanong. No? Sabi ko dito, today, let's find out what a life group really means. Okay? Itong unang linggo, no, talakayin muna natin. Ano nga ba talaga itong life group na to? Okay? Parang sa ngayon, mas maliwanag sa atin, himayin natin yung life group. Una, itong linggong to, no? Ano ba talaga to? Ano ba ibig sabihin ng life group?
Alright? Ano ba meron dito? Ano ba nangyayari dito? Sino ba pwede? No? So, marami mga tanong. No? So sa mga following week siguro, talakayin natin, importante ba talaga ito sa atin? No? Bakit ba parang nawawala akong gana? You know? So ito yung mga pag-uusapan natin. Okay? So, pero ngayong araw na to, sabi ko rito, may mga tanong akong inilagay. Okay? Para sa atin. No? Sabi ko rito, what is life group? Yan. Ano nga ba ang life group? What is the difference between life group and church fellowship? Ano nga ba yung pinagkaiba ng life group at saka ng church fellowship? Kaya sabi ko nga, di ba, siguro marahil iniisip natin, umati naman tayo, no, bakit kailangan natin mag-life group? May pagkakaiba po ito, mga kapatid. Tatalakayin natin yan ngayong araw na to. No? Sabi ko rito, yan, who can attend the life group? Sino-sino ba ang pwedeng umating nga naman dito sa life group? Lahat ba pwede? No? Ito bang life group na to? Is it biblical? Yan. So yan. Pag-usapan natin yung 4 na tanong na yan. Okay? Una, ano ba yung life group? Pangalawa, ano ba yung pinagkaiba ng life group sa church service natin o church fellowship? Tawag ito? Sino yung mga pwedeng umaten o dumalo dyan sa life group natin? Higit sa lahat, biblical ba to? Kasi napaka-importante mga kapatid bilang mga mananampalataya, lahat ng gagawin natin, lahat ng maririnig natin dapat biblical. Dahil wala tayo ibang pinananaligan, kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? So, unang tanong, ano ba ang life group? Alright? So, ito yung mga sagot natin. No, sabi ko dito, number 1, sa sagot, no, na ano ba ang life group? Sabi ko dito, life group is consists of small numbers or small group of believers inside the church. Okay, ito po binubuo ng mga maliliit na bilang, maaaring 4 hanggang 12, no? Or maliliit na grupo. Okay, na binubuo ito sa loob ng iglesia. Okay? So, buksan po natin sa Acts chapter 5, verse 42 yung ating mga Bible. Gawa 5:42. Ito po sinasabi. Yan. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. So makita natin dito, no, mga kapatid, no, yung life group, ito po yung mga maliliit na bilang ng mga mananampalataya na nagtitipon. Alright? Na nagtitipon, maaaring sa bahay-sambahan o sa ating temple, na sinasabi nga dito, no, sa templo, no, maaaring sa kanilang bawat tahanan, pwede rin naman sa ibang lugar kung saan mapagkasunduan po ng bawat mananampalataya na magkaroon ng bahaginan o pagpapalakasan, no, sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. No, sabi niya dito, di ba? Sabi niya, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagtuturo at nangangaral ng magandang balita, no, tungkol kay Jesus ang Kristo. So, ibig sabihin, ang life group daw po, ito nga po, again, ay binubuo ng maliliit na grupo ng mananampalataya na nagkakatipon, hindi lang sa bahay-sambahan, but sa kanilang mga tahanan. Alright? So, may iba't ibang lugar, pwede sa inyo mapagkasunduan. Okay? At ang ginagawa dito, yung nga, no, sila pinagbabahagi na nagkakaroon sila ng sharing at pagpapalakasan po sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. No, sabi ko dito, tulad po ng isang pamilya, ang main goal po o purpose ng life group ay ang mas lalo pang magkaroon ng malalim na relasyon sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Alright? Ito po ay mararamdaman ng bawat isa na hindi po tayo nag-iisa sa hamon ng buhay. Amen? Ito yung purpose or yung goal ng life group. Nagkaroon ng life group dito sa ating iglesia nang sa gayon ay mas lalo pa tayo magpalakasan sa isa't isa. Alright? Nang sa gayon, sa araw-araw, di ba? Kasi every Sunday lang tayo nakaka-attend. Paano naman yung Monday hanggang Saturday? Di ba? So, ito yung makakatulong sa atin. Itong pamilyang ito, itong life group na ito, mga kapatid, ito yung makakatulong sa atin na magpalakasan tayo sa isa't isa. Alright?
So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan intayin yung Sunday para lumakas ka muli. Amen? Yes, any day. Meron pwedeng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Diba? Kontakin lang natin yung ating mga life group. Amen? Kung ano yung pagkasunduan natin. No? Sabi ko dito, yan. Andyan po lagi ang life group na maaari po natin takbuhan at handa po dumamay sa ating kalungkutan at katagumpayan sa buhay. No? Same with the family. Diba? Kapag meron tayong pinagdaraanan, andyan ang pamilya na siyang, ano yun, siyang mag-encourage sa atin, diba? Mag-comfort sa atin. Same with the family. Ang life group, ganyan din. Alright? Nasa gayon, hindi mo na kailangan maghanap pa na kung saan, doon paano ka gusto mong pumunta para lang may umintindi sa bawat isa sa atin. Andyan ang life group. Kahalagahan niya eh. Yan ang kahalagahan ng life group sa ating buhay, mananampalataya. No? Kaya again, ini-encourage ko bawat isa sa atin. No? Sabi mo sa Galatians chapter 6 verse 2. Tignan nga po natin yan. Galatians 6:2 sabi niya rito, no? Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin sa bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So see, makita natin, that's why nagkaroon ng life group. Nang sa gayon, sa bawat dalahin natin, mga burden natin, andyan lagi nakaagapay ang life group. Amen? Ito yung gift ng Panginoon sa atin bilang isang pamilya. Alright? So again, sabi ko, again, ina-encourage ko ang bawat isa sa atin, kung kayo po'y wala pa sa life group, or kayo medyo nalayo na, hindi na masyado nakaka-attend ng life group, balik po tayo, mga kapatid. No? Let's meet our life group. Kasi sila rin po ang ibinigay ng Diyos para magbigay sa atin ng kalakasan sa araw-araw nating buhay. Alright? So sabi ko dito, ang life group po ay ginawa to reach out people and to help them go to church to grow and to be encouraged so that we all can worship God with joy in our hearts. Kaya mahalaga po, mga kapatid, ang meron kang life group. Amen? Kasi talagang alam nyo, siya yung tutulong talaga sa atin. Wala nang iba. Amen? So, napakahirap ngayon, lalo sa panahon ngayon, no, wala kang matatakbuhan talaga. Walang kasiguraduhan ng araw, no, dahil tayo pinasa pandemic. But again, if you are in Christ, no, araw-araw meron kasiguraduhan. At masasabi mo yan dahil andyan yung mga taong ibinigay sa atin ng Diyos. Yan nga po ay walang iba kundi ang ating mga life group. Amen? So pangalawang tanong, ano nga yung pangalawang tanong? No? Ano ang pinagkaiba ng life group at saka ng Sunday church service natin? No? Sabi ko dito, there is not much difference between life group and church fellowship, mga kapatid. No? Kaya lang, may kaya lang, syempre. No? Ang ganda ho nung nabasa ko. Sabi ho nung nabasa ko na isang quote. Sabi niya ron, the best way to get much deeper connected to the church is by connecting to the life group. Okay? So ulitin ko po. No, the best way daw para to get much deeper connected to the church is by connecting to the life group. Okay? So ibig sabihin, ito daw yung pinakamagandang way para mas lalo tayong maging connected sa iglesia. No? Sa pamamagitan po ng pagiging connected natin sa life group. Di ba? Kasi tulad yan, kunwari, first timer ka, tapos gusto mong umattend ng church. So, dadalo ka doon. No? Yes, i-welcome ka ng lahat. Kaya lang iba pa rin. Di ba? Iba pa rin kapag yung meron ka nang kakilala, meron ka nang nakakakwentuhan doon. Di ba? Excuse. So, makita natin, tunay, na talagang ito yung way, okay, para mas lalo pa tayong lumalim yung pagkaka-connected natin sa church. Okay? Sa pamamagitan po ng life group. Diba? Kasi ang trabaho ng life group to encourage us, to help us to grow. Amen? No, nang sa gayon, talagang lahat ng mga believers ng Panginoon, lahat ng followers ng Lord,
ay mag-worship sa Kanya ng may joy sa puso, walang ilangan, di ba? Kumbaga pagharap mo ganun, di mo kilala, di ba? So, napakaganda kapag meron kang life group, yung life group mo mismo ang siya mag-encourage sa atin. Yung life group mo mismo ang magpapakilala sa iyo sa church. Di ba? Napakaganda ho nun. No, sabi ko dito, yan, dito sa loob ng life group, mga kapatid, ay mas nabubuo po yung trust sa isa't isa sa pagkakaroon po ng deeper relationship sa bawat isa. Dahil dito po sa loob ng life group, bakit nga ba? Yeah, bakit nabubuo yung trust sa loob ng life group? Kasi dito merong sharing. 'Di ba? Dito walang limit. Mag-share ka ng problema mo, okay lang. Umiyak ka, okay lang 'yun. Walang problema ron. At ang pinakamaganda sa life group, no, is yung pagkakaroon din ng confidentiality. Alright? So yung pagkakaroon ng confidential conversation. Kaya nabubuo yung trust eh. Kung ano yung mapag-usapan natin dito sa loob ng life group, makatitiyak kung tayo na hindi yung ito makakalabas sa iba. Di ba? So talagang, kumbaga ikaw mismo sa sarili mo, mas makakapag-open up ka, mas makakaiyak ka ng gusto. Di ba? Kasi nandun yung trust. Amen? So sabi ko dito, yan, no? Sa pamamagitan ng sharing, andyan yung trust natin. No? At syempre, hindi lang sharing. Napakaganda dito sa life group, mga kapatid. Merong games. Di ba? Merong mga breakout room, tawag ito? Icebreaker. Yan, no? Sa mga icebreaker questions. Di ba? Andyan din yung mga games na kung saan hindi ka maboboard. Amen? Yes, ito napakaganda sa life group. Di ba yung parang problemado ka na, pag pumunta ka sa life group mo, yung mga ka-life group mo, problemado din. Lahat kayo problemado. Di ba? Kaya kaganda dito sa life group, no, meron din silang games to cheer you up, to cheer us up. Amen? No, sabi ko nito, sa life group, meron din itong group dating. Wow! Di ba? Ano yung sabihin ng group dating? No, kasi minsan, ang life group natin, no, ito yung nagtatagpo. Minsan sa KFC, minsan sa McDo, sa Jollibee. It depends. Alright? So, sana napakaganda makita natin. Sa loob ng life group, meron ditong kainan. Kasi nga, merong dating eh. Merong group dating, no? At higit sa lahat, no, ang pinaka-importante sa loob ng life group, no, dito na pag-uusapan yung kung ano yung tinalakay na mensahe ni pastor. Diba? Halimbawa, may sinabi si pastor, medyo alangan ka, parang sinasabi mo sa sarili mo, ganun ba talaga yun? Totoo ba talaga yun? Diba? So, merong life group na makakatulong sa atin para mas more on maliwanagan tayo. Amen? Sabi ko dito, unlike tuwing Sunday fellowship, yes, dito sa ating Sunday fellowship, minsan meron di kainan. No, every third Sunday po yan, meron tayong love feast, di ba? Ito yung ginagawa natin para sa mga face-to-face lamang. So, I encourage everyone, no? Atin ka ng third Sunday. The third Sunday, parang nasa ngayon, makasama ka sa love feast. No? Hindi, joke lang. So, ibig sabihin, makita natin, no? Ito yung para ma-enjoy natin ng isa't isa. Pero napakaganda rin kasi, di ba, pag atin mo ng third Sunday, which is nagkaroon ng love feast, hindi ka maiilang kasi andun yung life group mo. Yung life group mo, ang siyang aalalay sa'yo, siyang magsasandok sa'yo, di ba? So, napakaganda nun. So, sabi ko dito, kaya lang ang problema, no, sa Sunday service, no, we have no chance to ask a question. Di ba? Siyempre, hindi mo pwede na, eto, tulad ngayon, nagsasalita si pastor. Di ba? Hindi mo pwede magtatanong kayo. Baka hindi tayo matapos, di ba? So, ito nga lang ang problema. Unlike doon sa life group, di ba? Kapag medyo alangan ka sa sinasabi ni pastor, andyan ang life group mo. Pwede ka magtanong. Napag-usapan natin sa loob ng life group. Yan ang napakaganda dyan, alright? So, pangatlo, anong tanong ulit? Sino-sino ba pwede kumaten? No, sabi ko dito,
every believer needs to belong inside the life group. Para mas madali, every believer must attend our life group. Kailangan natin ito, mga kapatid. Every believer. Sabihin, kapag ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan nakakadalo tayo dito sa life group. Bakit? Sabi dito, para mas more on magkaroon tayo ng connection sa bawat isa. Amen? Makapag-open up tayo sa isa't isa. Sabi ko dito, hinati natin ang life group ayon po sa bawat kategory ng edad, no? Ng edad, ng kasarian din, siyempre, no? At yung katayuan sa buhay, no? Bakit? Para magkaroon sa gayon, magkaroon ng compatibility. Compatibility. Yung pagiging compatible natin sa isa't isa. Amen? Kasi, di ba, napakahirap naman kung halimbawa, halo-halo yung loob ng life group. Di ba? So, may mga sensitive na bagay na pwedeng pambabae lang or pwedeng panlalaki lang, pwedeng pang mag-asawa lang, pwedeng pang magkabataan lang. Di ba? So, minsan hindi na i-open to kapag walang compatible. So, it should be magkaroon ng compatibility. Amen? So, ganito ginawa natin sa life group natin. Nang sa gayon, mas lalo talagang tumibay yung ating relasyon sa isa't isa. Alright? Parang sa gayon talagang makatulong ang bawat isa sa bawat isa. Amen? So, sabi ko nito, yan, tulad po ng sa ating iglesia, meron tayong tinatawag na Mighty Men of God. No? Ganda, no? Mighty Men of God. Sino-sino po itong mga Mighty Men of God na to? Ito po yung mga kalalakihan natin, no, na kinabibilangan na may edad po ng 21 years old pataas. Okay? So, siyempre, pag 21 years old ka na, so kailangan mo na ng gabay ng medyo may edad na nakalalakihan para mas tama yung landas na mapuntahan natin. Di ba? So, simula ng 21 years old pataas, papasok ka na sa life group ng mga kalalakihan, which is Mighty Men of God. Tinatawag natin dito sa ating iglesia. Sabi ko rito, andyan din po yung wings. Yan, wings. Binubuo po naman yan ng mga women. No? Women age 50 years old pataas naman. Okay? So, yung medyo may edad na mga kababaihan, no? Maaaring siguro, yung iba dyan, lola na rin, no? Yung mga lola na rin. No? Ito po yung binubuo ng wings. Okay? So, nasa ngayon, di ba? Kasi the more we grow, di ba? The more na nag-iiba rin yung ating, yung mood natin, nag-iiba rin. So, kailangan talaga ng compatibility. Okay? Yan po yan. So, 50 years old pataas. Meron din po tayong tinatawag na young mother. Yan. Young mother naman, na kung saan, ito po yung nagsisimula sa mga kababaihan na nagkaroon. Basta simulan magkaroon ka ng sarili mong pamilya, kabilang ka na sa young mother. Okay? So, hanggang 49 ka lang, syempre. Hanggang 49 years old. Pagdating mo na 50, pasok ka na sa wings. Di ba? So, ganun yun. No? Bakit gano'n? Kasi nga, nang sa gayon, di ba, syempre, doon sa hanggang 49, nandiyan yung parenting talaga na tinatawag eh. Di ba? Kasi pag tinanong mo yung mga kalulahan natin, siguro iisipin na, dati ganito ginagawa namin eh. Pero ngayon, iba na kasi. Di ba? Hindi na uso ngayon yung yung dati ginagawa ng mga kalolola natin, di ba? Pag sinisinok tayo, yung sinulid, ilalagay sa loob. Di ba? Ngayon, wala nang gano'n. Di ba? Ano ginagawa ko talagang pinapainom na lang ng tubig. Di ba? So, kailangan talaga na maging compatible sa isa't isa. So, ito yung ginawa natin. Meron tayo ditong youth. No? Youth natin na binigyan na ng pangalan ng next gen or next generation. No? Sabi ko rito, ito naman po yung binubuo ng mga kabataan na nagsimula 14 years old. No? 14 years old hanggang 21. Okay, 21 years old. Okay? Na ma-enjoy nila ang kanilang kabataan. Di ba parang ang hirap naman yung kabataan na to, 14 years old. Di ba? Tapos dadalhin mo siya sa 50 years old pataas. Di ba? So walang hindi siya makakakunik. Kahit umaating siya noon,
but hindi siya makaka-connect in regards po dun sa mga ano nila, no, sa mga conversation nila. Alright? So, ganito ginawa natin mga kapatid, no? Kasi napaka-importante nito no, na malaman ng bawat isa sa atin na tunay, as believer of God, as follower of Christ, we must have a life group. A life group that will care for us bilang isang pamilya. Amen? Ito po yung trabaho ng life group talaga. Okay? So, pang-apat, anong tanong? Biblical ba to? Yes, it's biblical mga kapatid. No? Gaya nga sinabi natin mga verses kanina sa Acts 5:42, di ba? Makita natin doon na araw-araw nandun sila sa templo, sa bahay-bahay, di ba? Nagpapangaral at nagsalita ng Panginoon, na mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Sabi ko dito sa life group, mga kapatid, no? People may come to know God. Alright? So, makita natin biblical kasi. Di ba? Sa bawat tahanan, sa bawat templo o bahay-sambahan, sa kanilang pagdalo, no, bilang pamilya o bilang maliit na pamilya ng Diyos, di ba? People may come to know God more, not just in temple, no, o yung ating bahay-sambahan, but even in their homes. Di ba? Lalong-lalo sa kanilang bawat tahanan to fully experience God's presence in their lives through the Christian community and fellowship. Di ba? Napakaganda, mga kapatid, na tunay, biblical po ito. Hindi lang mo ito basta, ay, ang ganda, life group. Di ba? Gawa tayong life group. Hindi. But biblical po ito. No? So, makita natin ito na dahil bilang isang mga maliliit na mananampalataya o bilang naman na mananampalataya, di ba? Kasi tayo sa kanya-kanyang tahanan. Di ba? Katigit sa lahat, makakapag-open up tayo. Alright? So, sabi sa Ephesians 4:15-16, ano sabi sa Ephesians 4:15-16? Basahin ko po. Ephesians 4:15-16. Sabi niya po dito, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ang tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen po ba? So, makita natin dito mga kapatid na truly we need God's family. Alright? Same with family needs God. Amen po ba? Or family needs us. So, makita natin dito, biblical talaga eh. Amen? So, biblical. Sabi ko ito, in life group, no, ito pinag-provide sa atin na opportunity for pagkakaroon ng intimate relationship sa isa't isa. Yung magkakaroon tayo ng mutual understanding o yung mutual sharing, mutual support sa isa't isa, mga kapatid. No, sabi ko ito, yung magkaroon tayo ng practical na pag-ibig sa paglilingkod sa isa't isa. No, magkaroon ng greater devotion to God and others. No, yung sama-samang pananalangin po natin, yung sama-sama po tayong lumalago spiritually, di ba? Yung pagkakaroon ng real life. No, yung real life example ng pagkakaroon ng o pagiging Christ-like. Amen? As a life group, mga kapatid, ito yung ano sa atin magpupush. Ito yung mag-guide sa atin, mag-equip sa atin, mag-motivate sa atin para tayo po ay mas lalong maging Christ-like. Amen? Kaya pag hindi tayo nakakadalo ng life group o wala tayong life group, no, minsan madali tayong madadaig ng kalaban. Amen? Madali tayong panghihinaan, madali tayong manlalambot kasi wala tayong kakwentuhan. Di ba? Sarap na may kakwentuhan. Di ba? Pag ako stress, ang daldal ko. nawawala yung pagka-stress ko pag
the more na dumadagdag si pastor, the more na nababawasan yung stress. Di ba? At alam ko, ganun din tayo. No? Ganun din tayo. Alam ko, maraming mga ganyan din. No? Na parang lumalaboy tayo, nakikipagwentuhan tayo para at least kahit paano mabawas yung isip. Tama po ba ako? So, ito yun, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko, no, na life group o trabaho ng life group. Sabi ko sa Hebrew, di ba? Very familiar verse yan, Hebrew chapter 10, 24 to 25. Di ba? Huwag niyong kaligtaan, sabi niyo, di ba? So, sabi dito, okay, 24-25. Hebrew 10, 24-25. Yeah, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So see, di ba, walang ibang makakapagpalakas sa atin, sa ating araw-araw na buhay without our spiritual family. Amen? Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi sabi ko nga, no, ang bawat pamilya is a gift from God. Kaya title ng ating message, Gift of Family. Amen? Sabi ko nga kanina, hindi aksidenteng narito ka. Dahil nais ng Panginoon na marinig mo ito, nais ng Panginoon na makita ng bawat isa sa atin that we need each other's hands. Amen? Yes, praise God. Di ba? So sabi ko dito, in life group, mga kapatid, yan, in life group, individuals are nurtured, equipped, and released to be used by God to accomplish the work that He has called them to do. Amen? Kasi nga, ito yung pagpapalakasan. Okay? So, ang life group talaga, ang target nito is magpalakasan ng isa't isa. Parang sa gayon, sama-sama bilang isang pamilya na lumalago. Sama-sama sa isang pamilya na magkaroon ng kagalakang maglingkod sa Diyos. Amen po ba? No, sabi ko dito again, no, yun, sa Galatians 6 nga kanina, di ba, yung magdalahan tayo, magtulungan tayo sa pasanin. Di ba, in life group, sabi ko dito, we can show our accountability by helping one another. Amen? Yes. Di ba, parang ang saklap naman, mga kapatid, na sabihin, uy, di ba member mo yun? Di ba? Uy, member niyo yun, di ba, ng church niyo? Tapos, hirap na hirap siya. Di ba, parang ang sakit. Di ba, ang sakit na wala man na tumutulong sa kanya. Why? Kasi hindi alam ng church yung pinagdaraanan niya. Di ba? Tama? Kasi bakit hindi alam ng church yung pinagdaraanan niya? Kasi hindi siya kabilang sa isang life group. Kasi yung life group mismo, siya mismo yung tutulong, siya mismo yung magkakaroon ng update araw-araw. Di ba? Sa pamamagitan ng life group, ito yung araw-araw kung kumustahin ka yan eh. Uy, kumusta? Kumusta ka? O ano ba yung ulam mo? Ano ba ganon? Di ba? Nang sa ngayon, magkaroon ng tamang relasyon ng isa't isa. Isang malalim at magandang relasyon. Alright? So sabi ko dito, yan. No? Sa life group po, sabi nga doon sa ating binasa sa Ephesians chapter 4, verse 15 to 16, no, makita natin that life group was formed to make it even more possible to accomplish our goal and mission. Ano po yung goal at mission ng ating Panginoon? Bilang isang nananampalataya, ang goal natin is to walk or to live a Christ-like living. Amen? Yes. Ang tanging goal natin ay magkaroon o mamuhay tayo ng ayon sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? No? Sabi ko rito, yan. And that is what family is, mga kapatid. Ang pagiging bahagi po ng isang life group ay masasabi ko pong napapabilang po tayo sa isang lumalagong pamilya ng Diyos. Amen po ba? Diba parang ganito? Alright? Kunwari, kami ni Sister Leslie. So sila Hannah, si JM, si Matt, nag-asawa.
Di ba? So sila, aalis sila. Magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Pero same pa rin. Pamilya pa rin namin sila. Pero ang kagandahan doon, sa kanilang paglayo, sa kanilang paghiwalay sa amin, no? Pag pinagsama-sama na ulit kami, hindi na kami 5. Dumadami na kami. Amen? Ito yung essence ng life group, mga kapatid. No? Mula sa isang pamilya ng Diyos, alright? Sabi nga sa Ephesians 4:15-16, di ba? Sabi ron, pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan. Amen? Para mas more tumibay at lumaki. No? Ganun din po ito, mga kapatid. Sabi ko dito, isang pamilya na may pagmamalasakit sa isa't isa. Isang pamilya na may pagnanais na makibahagi. Hindi lamang sa tagumpay, bagkus lalong-lalo na po sa kasawian ng isa't isa. Showing our affliction and love to one another. Amen po ba? So sabi ko dito, kaya yun mga kapatid, I encourage everyone, no, ngayong hapon po ito, kung sino po sa inyo ang wala pa sa loob ng life group or sino pa po sa atin ang madalas di po nakakadalo sa ating life group ngayong hapon po ito mga kapatid, no, I encourage everyone, no, let's join our life group. Nawa po makita po natin that we really need one another. We need someone who will help us to grow and who will love us like Jesus. Amen po ba? No, para po sa aking application, sabi po dun sa Matthew chapter 22, verse 37 hanggang 39. Sabi niya, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first, the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Amen? Yes. No? Mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. No, tandaan po natin mga kapatid, no, again, we are family. No, Christianity, mga kapatid, is not just about you and God. Huwag po natin kalimutan mga kapatid, na nilikha ng Diyos si Eva upang magkaroon ng makakatulong at makakasama si Adan. At doon po makikita po natin mga kapatid ang gift of family. Maaaring sabihin po natin, Pastor, okay naman yung relasyon ko kay Lord eh. No, lagi naman ako nagpe-pray, lagi naman ako nagbabasa ng Bible. But again mga kapatid, Christianity is not just about you and God. It's not just about your relationship and God. No? Sabi ko ito, Christianity requires fellowship with other Christians. Di ba? Sabihin ulitin natin yung Matthew. Di ba sabi sa Matthew, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Yan ang una. Di ba? At ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Amen? Dahil nais ng Diyos sa ating pagmamahal sa Kanya, matuturin po tayo magmahal ng ating kapwa. So dito makita natin that truly, Christianity is not just between you and God. But it is between you, God, and your neighbor. Amen? No, sabi ko dito mga kapatid, no, Christian life requires fellowship with other Christians. No, Jesus did not call us to Christianity to look for our own good. No, He commanded us to love one another. Sabi ko ito, we need each other to fulfill the law of Christ. Amen? We need each other. We need to love one another para masunod natin yung great commandment ng ating Panginoon. Amen po ba karon? Yes. No? Sabi ko ito, as one family, mga kapatid, we have to encourage, support, pray, equip, take care, and to carry one another's burden and love one another just as the Lord Jesus
loves us as His own family, mga kapatid. Today, mga kapatid, let us show the gift of family by loving one another as the Lord commanded us to do. This is what family means, mga kapatid. At ito'y magagawa natin sa pamamagitan po ng ating pagdalo sa ating bawat life group. Amen? Tulad ngayon, kung hindi mo dahil sa life group or kung hindi mo tayo dadalo sa life group, hayagan ba masasabi mo sa iyong kapatid na mahal mo siya ngayon? Di ba hindi? Aantayin mo munang matapos itong ating Sunday fellowship. Amen? So, ganun din mga kapatid. We need the life group. We need to attend. We must attend the life group. Kasi dito talaga mas more on na, ang tawag dito, mahahasa yung ating pag-iibigan sa isa't isa. Amen? Again, ulitin ko po, today, let us show the gift of family by loving one another as the Lord commanded us to do. Ito yung utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi ho galing sa akin ito. Sabi ng Panginoon, no? Love your neighbor as yourself. Amen po ba ako ron? So tayo po natin manalangin sa Panginoon. O mabanal, muli Lord, salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Lord, sa kaloob mong pamilya, O Ama. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa mensahe, Lord, na aming narinig, Lord, kaya nawa, naging open, Panginoon, yung aming puso at isipan, O Diyos. Ito pala talaga, Lord, ang kahalagahan ng life group. Lord, forgive us, Panginoon, kung may mga times, Lord, or may halos ilang buwan na, Lord, na hindi kami nakakadalo sa aming bawat life group. Forgive us, Lord, kung madalas ay naiisang tabi namin, Panginoon. Madalas, hindi namin napapansin, Lord, yung aming leader ng aming life group, Lord God, na hindi namin alintana, Panginoon, na siya mismo, Lord, bilang tumatay yung magulang namin dito sa life group na to, O Diyos, ay maaaring nalulungkot, Lord, maaaring nadi-discourage dahil wala kami, Lord God. Lord, forgive us, Panginoon. Lord, sa oras ito, O God, I pray sa mga kapatid namin, O Diyos, na wala pa sa loob ng life group, Lord God. Nawa, bigyan mo bawat isa ng pagnanais, Lord God, na makadalo sa life group na to, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, mas lalo pa nilang maranasan ang yung dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng bawat isa, O Diyos, na pumapaloob kabilang, Lord, sa loob ng life group na ito, Panginoon. Lord, nawa, dalangin ko rin sa bawat life group, Lord God, na nawa, Lord, ay maging sentro nila ay walang iba kundi ang pag-ibig mo, O Diyos. Nang sa gayon, Lord, mas lalong lumago ang pag-ibig mo sa isa't isa bilang isang pamilya, bilang bahagi, Lord, ng iyong katawan at bilang bahagi ng iyong pamilya, O Diyos. Lord, tanging kayo lamang, Lord God, ang aming itataas. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang siyang ulo, ang siyang aming tatay, Lord God. Again, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Lord God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen, amen, at amen. God bless po, mga kapatid. Lord, po ako nila po na iyan ng biskwit at katas ng ubas. At bilang isang pamilya, sama-sama po natin alalahanin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? So sige, itaas na natin yung mga biskwit na ating naianda. Yan na kumakatawan sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. So sige, sabi po dito, for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin pagkapit. Praise God.
Taas po natin ang katas ng ubas sa sumisimbolo naman sa kabanal-banalang dugo ng ating Panginoon. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise the Lord po. Sabay-sabay mo po manalangin at pasalamat sa Panginoon. Amang banal, muli Lord, kami patuloy na ipapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig, Lord God, na tumubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil inari mo kaming pamilya, Panginoon, kahit di kami karapat-dapat, Lord, at sa iyong biyaya, Panginoon, ay kami, Lord, ay nagkaroon ng karapatan tumawag sa iyo ng Ama o Diyos. Kaya, Lord, maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus, itong aming dalangin. Amen, amen, at amen. Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Tunay nga po na ang Panginoon na ating Diyos ay nararapat lang na ating pasalamatan, sambahin, purihin sa mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Amen? So sa pagkakataong ito, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng mga Hebreyo 13 verses 15 and 16. At ito po ay sa ating pagkakaloob. Verse 15, sinasabi, "Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring naghahayag sa ng ating pagkilala sa kanyang pangalan." Verse 16, "At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos." Tanong ngayon kapatid, ano ba ang pinaka-best na mai-offer po natin sa ating Panginoon? Diba yung ating paglilingkod sa Kanya? So napakabuti ng Diyos kasi ngayong hapon, lagi niya tayong nire-remind na huwag nating panghinayangan, huwag tayong magsawa sa pagtulong sa ating kapwa. Kasi dito po tayo dinisay ng Panginoon. Amen po ba? So yung ating paglilingkod sa ating kapwa, ito po ay naasahan ng Panginoon sa atin. Yung ating paglilingkod sa ating iglesia, dito po tayo tinawag ng Panginoon. Kaya huwag nating panghinayangan, huwag nating pagsawaan. So sa pagkakataong ito, hinikayat tayo ng Panginoon na paglingkuran natin siya sa pamamagitan po ng ating pagbibigay, ng ating pagtulong financially, spiritually, sa ating kapwa. So, hinikaya tayo ng Panginoon. So, napakalaking bagay na yung mga halaga na ating nalikom sa ating iglesia ay siya rin po tinutulong natin sa ating kapwa nangangailangan. Amen? So, malaki man yan o maliit, ang gusto ng Diyos, paglingkuran natin siya. Tumulong tayo, patuloy tayong i-extend yung ating mga kamay sa ating mga kapwa na nangangailangan. At ito po ay sa pamamagitan ng ating iglesia. Amen po ba? So, uulitin ko, yung GCash number po ay nandyan lang po, naka-flash sa ating screen sa mga kapatiran natin na sa malalayong lugar. At even kahit dito lang na wala tayong time na pumunta sa ating iglesia, pwede po nating ihulog sa ating GCash. At kung pwede rin natin iabot kay Sister Maricar at maging sa ating mahal na pastora. Maraming salamat po. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at patuloy na pinasasalamatan sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na kung saan niloob mo, Panginoon, na kami, Panginoon, magawa namin, O God, Lord, matupad namin, Lord, ang mga bagay na dinisign mo sa amin, Panginoon. At ito, Lord, ang pagtulong sa kapwa, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, O God, Lord, na pag-guide mo sa bawat isa sa amin, sa biyaya, Panginoon, na patuloy mong ibinigay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God, sa aming mga pamilya, Panginoon. Salamat, Lord, sa blessing, O God, Lord, at sa hapong ito, Panginoon, nandito po kami, O God, Lord, ang aming mga kapatid na nagkakaloob, patuloy mong pagbalain, Panginoon, ang aming mga buhay, O God, Lord, ang aming mga pamilya, ang
aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, Panginoon. At Lord, dalangin namin patuloy na ang mga bagay na to, O God, ay magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise ng hapong bless lahat. At meron po tayong mga announcement. Every Sunday po meron tayong online service, 4 p.m. Sunday po ito. At feel free to answer the question po, yung mga reflection question natin sa FB page. And then the whole week po meron tayong gawain every Tuesday, Leaders Night, 7 p.m. And then every Friday, Night of Encouragement and Night of Prayer. Pakitiem lang po yung ating mga kapatid sa iglesia para isend po yung link sa inyo. Maraming salamat po. Muli po ay i-welcome natin ang ating worship team para sa Victory Song. But we are not stop lifting the name of Jesus. Amen. Broken past,
para po sa ating samahan ng isip. Magbanal muli ng Panginoon o Diyos at salamat sa araw, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, patuloy ko pinagkakatiwala sa iyo, Lord, na nawa kahabagan mo, Panginoon, ang aming bansa, Lord God, patungkol sa pandemic na ito, Panginoon. Nawa, Lord, na patuloy kang pumilos, Lord, na mawala na, Lord, itong virus na to, Panginoon, na naging sanhin ng malawakang pandemic, Lord God. Lord, I pray also sa aming mga government officials, Lord God. Patuloy, Panginoon, na karunungan na nanggagaling sa iyo, Lord, ang siyang maging karunungan ng bawat isa, O Diyos. Lord, nanangin ko rin ang bawat tahanan, O Diyos. Patuloy mong protektahan, Lord. Patuloy mong gabayan at ingatan, Lord, ang bawat tahanan, Panginoon. Hindi lang ng aking mga kapatiran, Lord God, at even yung aming mga bisita, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Pagpalay mo ang bawat isa, Lord God, at nawa, Panginoon, yung mga pangangailangan, Lord, ay yung isustain din naman, O Diyos, Lord, sa mga may mga karamdaman na aking mga kapatiran, Lord God. I pray na ikaw patuloy na kumilos sa kanila, Lord God, at kagalingan, Panginoon, abutin mo ang bawat isa ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos, Lord, sa oras din ito, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, yung kalagayan, Lord, ng aking pinsan, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na ikaw patuloy na kumilos sa kanya, sa kanyang buhay, Lord God. Kalakasan, dulot mo, Panginoon, ang siya maging kalakasan niya, Lord God. Kagalingan din naman, Panginoon. Ipuin niyo po siya mula ulo hanggang paa, Lord God. At ganda, nilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, yung recovery, Lord, ni Pastor Ramin, Panginoon, na naoperahan, Lord, sa kanyang mata, O Diyos. Nilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, ang nalalapit na operation, Lord God, ni Nanay Sony, Lord God, patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya, Lord. Gabayan niyo po siya, at sampu, Panginoon, ang kanyang mga doktor, Lord, na mag-handle, Panginoon, bigyan niyo ng karunungan, isang magaang kamay, Panginoon, mapagpalang kamay, Lord, ang ibigay mo sa bawat isa, Lord God. Lord, ikaw nakababatid ng mga iba pang mga prayer request, Lord, na aking mga kapatiran, Panginoon. But I pray, Lord God, sa iyong kaalaman, Panginoon, sa iyong karunungan, sa iyong kabutihan, O Diyos, sa iyong katapatan, Lord God, tunay, walang lingid sa iyo, O Diyos, kaya alam mo, Lord, ang mga prayer request ng aking mga kapatid, Lord God, sa iyong biyaya, O Ama, sa iyong kabutihan, katapatan, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo, Lord God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Ama, na igawad ko ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa, O Diyos. May the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with you all. The grace of the Lord Jesus Christ be with us all forever and ever. Let us all share the love with one another as the Lord Jesus loved us all. May the peace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the union of the Holy Spirit be with us all forever and ever. In Jesus' most precious name. Amen, amen, and amen. Papa Sunday worship po sa bawat isa.